tuloy pa rin po yung baha po ng nadadagdagan pa po yung natutuklasan natin sa corruption. Ngayon po, hindi na po tayo nagtataka kasi po takantaka ko rito sa impeachment ni BP Sara. No? 15 days na, wala pa rin pong naipapakita na ebidensya. Itong mga nag-impeach kay BP Sara, ito pong House of Representatives, wala pa rin po silang naipapakitang ebidensya na si BP Sara po ay magnanakaw. Hindi naman po ubra yung notice of disallowance kasi po ang dami na pong abogado. Kala natin pag may notice of disallowance, ano na, di ba? Oh, may notice of disallowance, may paglabag talaga kaya dapat tanggalin sa pwesto. Ngayon po natin natutuklasan sa sinasabi po ng mga abogado, kaalyado man ni BP Sara o hindi. Pati po mga hindi kaalyado nagsasalita po eh. Alam niyo po sinasabi nila sa notice of disallowance sa impeachment ng ano na nga yung nililitis dyan, yung ano ni BP Sara, yung confidential fund. Lahat po ng abogado ang sinasabi, maski mga dalawang abogado, wala pa pong final. Wala pa pong final yung COA mismo. Under appeal pa. Paano nyo po sasabihin na may nagawa ng pagkakasala si BP Sara kung ang batayan nyo lang po ay COA report? Kaya po, kung wala po kayong testigo na magsasabi na yan po ay binulsa ni BP Sara. Kasi, biruin nyo, ilang araw yung ginugol natin sa land bank. Sa mga manager ng land bank. 2 araw. Oh. Tapos, ang present lang po nila, nag-withdraw si BP Sara, kaya ng malaking halaga, o yung mga tauhan ni BP Sara, nag-withdraw ng malaking halaga, kaya, unusual ito. Puta, unusual. Hindi. 2 araw. Magkano po yun? 50 million. 25 million isang araw eh. 2 araw lang ba yung land bank? 2 araw, no? 2 araw yung land bank, nag-aksaya tayo ng 50 million para patunayan na nag-withdraw ng pera si BP Sara. Ang tanong, may illegal ba dun sa pag-withdraw? Wala. So nag-aksaya tayo para sabihin nila na walang illegal na ginawa si BP Sara. Alam niyo yung pinatatagal nila para sabihin na marami. Habang tumatagal po, umuulan, bumabaha, nagagalit yung mga tao. Bakit impeachment pa rin ang inyong pinag-uusapan? Paano yung mga nagnakaw sa baha? Yun po yung hinahanap ng tao. Yung mga totoong magnanakaw. Kaya gumagastos tayo ng 25 million a day. Wala naman palang binibintang kay BP Sara. Yung pong bintang na death threat, putya. Death threat nga eh. Pwede nga magpiyansa eh. Mamaya natin tatalakayin yan. Ibig sabihin, pwede po magpiyansa si BP Sara dyan, hindi po mabigat na kaso yan. Bakit nyo po i-disenfranchise kung hindi po mabigat yung mga kinakaso nyo? Bakit nyo tatanggalin si BP Sara? Oh. Kaya po may kaso kaya nyo po kinasuhan si BP Sara sa confidential fund. Ano yung sinasabi nyo? Sara Lustay. Ipakita nyo po na nilustay. Hindi po yung, alam nyo pinagtatalunan nila? Ano po ang pinagtatalunan nila? Pwede bang, ang pinagtatalunan lang po nila, kaya ko siya ni notice of disallowance dahil ang hinihingi namin ay OR pero acknowledgement receipt lang ang binigay. So, bawal ba ang acknowledgement receipt? Hindi bawal. Kaya lang ako bilang COA, ako nagbigay sa kanya ng notice of disallowance.
Kasi nga ang gusto ko ibigay nila ay OR, official receipt. O ngayon, kaya may notice of disallowance. Tinanong siya, meron po ba sa notice of disallowance na salitang misuse? Wala po. Meron ba sa notice of disallowance na salitang corruption? Ibig sabihin, kinurap ba ni BP Sara kaya nyo siya ni notice of disallowance? Kaya may notice of disallowance kasi dahil gumawa siya ng corruption? Wala po. Meron ba sa notice of disallowance na salitang ninakaw ni BP Sara yung confidential fund kaya nyo dinisallowed? Wala po. Wala pala eh. Anong kaso ni BP Sara? Isa pang tanong, final na ba yan, yung notice of disallowance nyo? Hindi pa po. Katunayan, nag-apila yung Vice President. Kung nag-apila ang Vice President, di under appeal, hindi pa final. Hindi pa po. Hindi pa final. Hindi sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Hindi sinabi ng COA na binulsan ni BP Sara. Hindi sinabi ng COA na ibinili napunta kay BP Sara yung pera. Ilang araw na tayo sa COA? 2 araw kay Wamil. 2 araw dito kay Tabachingching. 4 na araw na naman. 25 million each. Ilang milyon na yan? 100 million para lang sabihin na hindi pa po final ang kanilang desisyon. Hindi pa final. Wala pang nilalabag si BP Sara. Kahit yung paglabag lang sa disallowance, wala pa pong sinasabi ang COA na talagang lumabag na si BP Sara. Nakapag-aksaya na tayo ng 100 million para patunayan na wala pang final na nilabag o violation. Violation hindi pa nilabag yung batas. Violation. Wala pa pong final na violation dahil under appeal. Ano yung pinagtatalunan natin? Ang tanong, ang dami pong problema ng Pilipinas. Bakit ang solusyon ninyo ay impeachment ni BP Sara?